ang lalim nito po pag sa kasulukuyang high tide. Sa ngayon po, low tide po tayo, kaya po we are now against the current of the water. Tinutulak po tayo pabalik. Sa ating pader po, makikita po natin dyan ang level ng tubig kung saan hangga ang ating high tide. Ang kulay itim po. Ayan po. This is now the cave entrance. So meron tayong tour na 45 minutes tour inside the cave. 45 minutes at isang gabi. Ha? Overnight. Ayan. Mahaba-habang tour ito kasi overnight. Ayan. So, padilim na po ng padilim. So, sir, pwede na po tayo magpailaw. So, thank you very much. Ayan. Madilim na po. Pwede na natin magtawag na good evening. Ha? Okay. Ayan. So, ito po, marami po kayong matutuklasan sa ating paglalakbay. So, kayo po ay ngayon po ay consider na po sa ating tinatawag na mga explorer. Dahil papasok po tayo ngayon sa tinatawag niya isa sa mga new 7 wonders of nature, ang underground river. Explorer po kayo ngayon. Ayan. So, ang tubig na dumadaloy sa ating kuweba ay tinatawag na brackish water. Ang tubig tabang at ang tubig alat. Naghalo po sila. So pag naghalo po ang ating tubig tabang at alat, tatawagin nating brackish water. Ang tubig tabang po ay galing sa ating underground river, 4.3 km sa pinakadulo nito. At ang tubig alat po ay nanggagaling sa ating dagat. Pag naghalo, brackish water. Ayan po sir, ang mga kulay gray na bato na ating nakikita sa ating paligid, yan po ay tinatawag nating mga limestone o batong apog. Okay? Yan sir. Ang kulay yellow or brownish color niya na tinatawag po nating mga stalactite. Stalactite rock formation or stalac-C from the ceiling. May kasama yung stalagmite pero wala po dito ngayon tayong example ng stalagmite. Ang stalagmite naman po ay stalag-G from the ground. Okay? Tandaan niyo po, stalactite sa taas, stalagmite sa baba. Pag nagdugtong po ang dalawang ito, tatawagin nating kolom. Isa-isahin ko po yan sa inyo mamaya. Ayan po, mga survivors. Sigurado na po silang makakalabas. Tayo, papasok pa lang. Hello, survivors. Hello, good evening. Doon tayo nalungkot. Sa kanan, sir, kanan pa po, yan. Ang kuwebang ito ay tinatawag na bat cave. Bat cave pong tawag dyan. Konting baba, sir. Dito si Yan. Batman. 200 meter po yan, sir, ma'am. At tinawag yung bat cave dahil nakatira po dyan ang estimated number ng bats na 4 to 5,000 bats who live inside. Okay po? Maraming bats ang nakatira sa loob ng kuwebang yan. Kaya lang po, bawal po tayong pumasok sa loob ng bat cave. Kasi hindi po ako si Batman. Ha? Ako po ang inyong boatman. Hindi po kami magkasundo ni Batman sa amoy pa lang. Amoy paniki si Batman, amoy pawi si boatman. Kaya hindi po kami close. Konting kanan, sir. Kanan po, kanan pa, kanan, taas, yan. Ito po ay tinatawag nating flow stone. Ha? Hindi stalactite, hindi stalagmite, flow stone po ang tawag sa kanya. Dahil po siya ay nasa pader. Pag sa pader po ang ating rock formation, flow stone na tawag. Paramin mo na lang ako. Konting taas, sir. Taas pa more, more. Wow, nice. One of the highest ceiling here inside the cave, 25-meter high from the water level. Isa po yan sa mataas, pero hindi pa po ito ang pinakamataas. Okay? So meron po akong paalala sa inyo, ma'am, sir. Habang po kayo ay nakatingala, iwasan niyo pong ibuka ang inyong bunganga. Ha? Dahil hindi po tayo sigurado sa lahat ng tumutulo. Kung nakaramdam po kayo ng lamig at cool na cool, yan po ay tinatawag naming holy water. Pag mainit, malagkit, maligamgam, tain na po yun ng paligid. Kaya iwasang ibuka ang bunganga habang nakatingala. At pinaka-base po namin dito, pag nakatingala, iwasang sabihing wow. Sabihin lang po na, Kasi pag nag-wow ka po, open na open po ang ating mouth. Alam niyo po ba, ma'am, mahigpit ko yung gina-recommend sa inyo dahil maraming beses ko na po yan natikman. Not only once, twice, thrice, but many times. Taon na po akong nagtrabaho dito. Marami na po akong natikman.
ganda oh. Kahit 5 beses ka pa po pag-toothbrush, My baho pa rin siya. God, ang ganda. That's amazing, Tong. Isn't it? Pero my God ko, nakasara yung bibig ko ah. Kaya napakaganda oh my God. At sa loob ng ating kuweba, marami po. Hindi na, ganun ako eh. Marami pong isda na nakatira sa loob ng kuweba nito. Mayroon tayo ditong milkfish, catfish, blind fish, bugaong, at lapu-lapu fish. Klase na isda natin dito. Oh, may survivor ulit. Ayun. Hayaan na po natin, ma'am. Lalabas din yan, nakabukas. So, hindi lang po isda meron dito. Meron tayo dito crab and shrimp. Paminsan-minsan po may gumagalang water snake at electric Oh, eel. please don't tell me that. Yes. Lumalabas po sila pag may time. Sa ngayon po parang wala silang time. So dito parte ng kuweba po, dito po nakatira ang pinakamaliit na klase ng paniki. Hanap tayo sa taas, sir. Yan. Spot mo yan, sir. Yan o, maliit na yan o. Yan, nakatiwarik yun, lumipad. Dito nakatira ang pinakamaliliit, yan, na klase ng paniki na nakatira sa kuwebang ito, na tinatawag na mga baby bats. Yan o, ano sa pader, yan. Baby bats ang tawag sa kanila. So tinawag po silang baby bats dahil sa kanilang liit. Pero ang totoo lang, sir, ma'am, baby bats sa pangalan, pero matanda pa po sila sa malaking paniki na nakatira dito sa loob. Pag tao o nano sila, hindi na po sila lalaki. Hello guys, good evening. Happy birthday, bro. Oh, thank you very much, bro. Birthday po niya. Happy birthday. Thank you po. So sa taas natin, sir. Taas po. Taas pa po. Taas pa more. Yan. Mga baby bats. Sa taas. Ay, thank you po. So dito po sa kuweba, pasensya na po kayo, baka maka-step neck po kayo sa liig. Kasi marami po tayong rock formation na sa taas po. At sa loob ng kuwebang ito, ma'am, sir, may 8 klase ng paniki tayo dito, ha? 8 species ng paniki. At ang 8 klase ng paniki na yun ay tatawagin natin mga insectivorous bats or insect bats. Kinakain nila po, puro insekto lamang, tulad po ng mga lamok. Kaya po kung napapansin ninyo, wala pong lamok na lumilipad dito. Ha? Dahil ang isang lamok na, ang isang bats natin po ay kayang-kayang kumain ng 300 na mosquito sa loob ng isang araw. So napakaraming lamok po ang maaari niya makain. Kaya kulang po ang numbers ng mga lamok na ito para sa mga bats natin. 300 mosquito in a day, kayang-kayang kainin. So hindi po sila family ng mga fruit bats or mega bats. Yes po, dito sa Palawan, nakita ang isa po sa pinakamalaking paniki na tinatawag na mega bats. So, pero po, wala pong mega bats dito sa loob ng kuweba. Ang nakatira lamang po dito, mga insectivorous bats or insect bats. What's that? At eto po, sir, ma'am, malapit na po tayo sa lugar kung saan may mga rock formation. Look like. Ito po depende naman po sa pag-i-imagine ninyo sa hugis o mukha nito. So marahil po sana tulungan niyo po ako sa pag-imagine ng mga rock formation na ito. Ha? Dahil sa araw-araw po po napasok-labas sa kuwebang ito, sa pag-imagine ng mga bato, minsan po kayo nababato na rin. Hello guys! Hi! Careful inside. Yan sir, oh. Konting kaliwa lang sir. Stop. Okay. Oh yeah. Mga What's bats. that? Ito sir, oh. Sa pinakaharap natin sir. Straight. Ilaw sir. Sa harap natin. Harap natin sir. Harap, forward. Yan. Steady sir. It's look like po ulo ng T-Rex. Ulo ng T-Rex dinosaur po yan. May mata, may ilong, may bunganga. Di ba? Ulo ng T-Rex dinosaur. Ang katabi niya sir. Up, kaliwa. Yan. Alligator or buaya. Look like. So welcome po kayo sir ma'am sa Jurassic Park. Good evening. Hi.
Nangalay na yung puwet ko sa kakaupo. Tayo naman ako. Sa harap natin, sir. Konting taas. Konting taas pa. Konting taas pa, sir. Konting kaliwa. May mata, sir, oh. Yan, taas, taas. May butas, sir, sa taas. Konting taas pa, sir. Ito may butas, oh. Yan. Yan. Mata po yan. Bibig ito sa ilalim. Itim. Okay. Parang isda po. Isdang sapsap. Malaki. So yan po ang mga rock formation na tinatawag natin look like. Kung sinabi ko po, depende po yan sa pag-i-imagine natin. Imagine muna tayo ngayon sa bato, huwag sa tao. Masama. Living. Magandang madaling araw. Ayan sir, tulad sinabi ko pa kanina, pag ang stalactite at saka stalagmite nagdugtong, tatawaging kolom. Sa kaliwang pader natin sir, please stop. Ito ay tinatawag nating perfect example ng kolom. Stalactite and stalagmite connect. Pag nagdugtong po ang dalawang rock formation na ito, tatawagin nating kolom. Pero bago mabuo ang ganyang kalaking kolom, it takes thousands of years bago po ito nabuo. Dahil po, napakabagal ng sobra ang paglaki ng mga batong ito. Ang ating stalactite sa ceiling po ay lumalaki lamang ng fraction in a millimeter grown in a year. Mas maliit pa po sa hibla ng ating buhok. Ang laki niya kada taon. At ang stalagmite naman sa ground, take 0.08 cm kada taon. Kaya po mahigpit na ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan o ang Puerto Princesa UNESCO World Heritage Site ang paghawak sa mga ganyang klasing mga bato. Dahil sa katawan ng tao ay may tinatawag na acid. At ang acid tulad ng pawis ay makapaglikha ng distraksyon sa paglaki ng mga batong ito. Babagal pa po lalo ang kanilang paglaki. Kaya po bawal hawakan, just watch, do not touch. No touch. So matanong ko muna kayo, sir, ma'am, kayo po ba ay mga Roman Catholic po? Yes. Yes. Papasok po tayo ngayon sa tinatawag na Cathedral or Big Dome. So guys, welcome to the Christian world, Cathedral or Big Dome. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sapak. Ano? Pambungan natin sa ating katedral. Hindi ako nakasimba ng parang linggo eh. Kaya dito ako nakasimba po. Oo nga, no. Parang Pambungad natin po, kanan sir. Kanan, kanan pa, stop. Konting taas. Yan. Steady sir. Si Maria. Oo nga, no. It's look like statue of Maria, the Virgin Mary, Mother of Jesus Christ. Stalagmite rock formation look like Maria. Kaliwa po sir, itong malaki. Kaliwa pa, kaliwa pa. Yan. A stalagmite rock formation look like a big, giant, melting candle. Parang natutunaw po na kandila. So kung kayo po may birthday ngayon, pwede nyo pong hipan ang kandila ninyo. Ikaw, birthday mo ah. Kahapon pa po. Kahapon ba? Taas sir, taas po, taas pa, yun ang stalactite. Pag nagtutong silang dalawa, tatawaging kolom. Sa dahang-dahang pagpatak ng tubig ng stalactite ay may kasama itong mineral na tinatawag na calcite. At ang calcite na ito ay nagbuo ng malaking stalagmite sa ilalim. Ibig sabihin, walang stalagmite kung walang stalactite. Baba sir, please. Konting kaliwa sir. Kaliwa pa. Kaliwa pa. Kaliwa pa. Yan. Wow, nice. Angel. May maliit po siya ng pakpak sa bandang kaliwang pakpak niya, maliit, di ba? So nakatayo po siya, nakatamewang. Batang angel po, kasi maliit pa ng pakpak niya, di ba? Sir, ma'am, sa underground river po, pinangalanan siya namin si Baby Angel. Si Baby Angel Locsin. Yan. Siya yan. Kaliwa pa, sir. Kaliwa pa, kaliwa pa, kaliwa pa, kaliwa pa, baba, baba. Yan. Konting baba pa. Stop. Yan, Konting parang kaliwa horse. lang. Yan. Yan, parang Flying horse. Yeah. Ang ulo niya po puti, may matang puti, ang pakpak brown, nakadapa po siya. So, hello. Evening. Hello. So, in the Greek mythology, guys, we call that horse name a Pegasus. Okay?
Yan po, oh, parang si Simba, nakadapa po siya, oh. Simba, Lion King po. Look at the shadow. Nakatingala po siya, oh. Yan. So, as tulad sinabi ko po, it's up to your imagination din po. Konting kaliwa, sir. Yan. Tres Marias po. Tatlong Mariang nakataligod. Nanay at ang mga dalagang anak. Tinatawag naming Tres Marias. Taas, sir. Tingnan mo, sir. Look around, sir. 200 feet ang lapad nito, sir. At 165 high. Yan. At pala may Second to the pagkakainin highest. dito, eh. Yan, sir. Familiar kayo dyan, sir? So, ano na-imagine nyo sa dalawang taong yan, sir? Yan, no? Lalaki at babae. Para siyang ano. Joseph and Mary. Yeah. Nativity po ang tawag natin dyan sa Roman Catholic. When Jesus Christ was born in Bethlehem, it's look like Nativity or Belen. So you know Belen, ma'am, sir? Yes. Yes, Belen also my mother. Nanay ko po si Belen din. Konting kanan muna, sir. Yan. Sa ground natin, sir, dyan nakatira ang tinatawag nating mga tarantula spiders, scorpions, crickets, and other poisonous spiders who live at the ground. Kaya bawal po tayo lumapit sa ground or bumaba sa ground. Dahil ang tarantula spider po is a jumping spider. They jump almost a meter to their targets. Isang kagat ka lang, tapos kang butas ka. Ha? Walang matapang na taong bumababa dyan. Ang matapang na tao pagbalik sa bangka, tarantado na po. Nataranta. Kinagat pala ng tarantula. Ayan. Ako po, tagal na rin po ako nagbiyahe dito sa loob, pero wala po. Walang pumasok sa isip ko na bumaba dyan. Maliliit pa lang mga anak ko, baka madali ako dyan. But no people should try to going Meron, down. sir. Si Kuya Kim at Yansa po. Hmm? So, may special gear naman po sila. May special na gamit. So, bago pang lahat, sir, ma'am, tapos na po tayo magsimba, mamalengke tayo. Stop, sir, stop. Konting down, konting kanan, bawang. Kaya wala tayong vampire sa loob ng Bible kasi may bawang tayo. Taas, kakao, bunga ng kakao. Yung ginagawang chocolates, tableas, and Hershey's, galing po sa bunga ng kakao. Diba? Kaliwa, yan, mais. Hindi lang ako sure kung ano klase mais ito, ha? Chinese corn, popcorn, unicorn, o corn beef. Basta may corn, pwede na rin yan. Ha? Sa kaliwang pader natin, sir. Sa kaliwang pader. Yan. Parental guidance advice, lalaking kabute. Bakit tinawag na lalaki? Konting taas, stop. Ayun. Konting kanan, babae. Male and female mushroom. They are a perfect example of a flow stone. That's why they're close together. And they live happily ever after. Yan. Seasoning muna tayo. Sa kanang pader, sir. Yan, stop. Konting kaliwa lang, stop. Yan, spot na yan, sir. Siling labuyo. Konting baba, kaliwa, pipino. Yan ang 1/4 kilo ng sayote. Nahati na. Kaliwa, shell. Yan. Konting kaliwa, mani or peanut. Ang pinakamalaking mani sa balat ng bato, hindi sa balat ng lupa kasi sa bato siya, di ba? So dito sa underground, tinatawag siyang pinatubo. Down, ulo ng ahas. Konting kaliwa, yan ang paborito kong taas, talong. Fresh talong. Konting kaliwa lang, stop. Tortang talong. Luto na po siya. Nyam-nyam. Konting taas, kaliwa pa, taas pa, sir. Sige pa. Banana blossom o puso ng saging. No. Yan. Too much buts. Ito muna, sir. Kaliwa muna. Yan. Carrots. Fresh carrots. Ang dami ng bata. Konting kaliwa. Bulok na carrots. Ayan, sir. Bats watching muna tayo, ha? Kasi we have to minimize our voice here kasi tulog sila. Tulad ng sinabi nila, magbiro ka lang sa taong lasing, huwag lang sa mga bagong gising. Tulog sila. Baka gisingin nila si Batman. Lago tayo. So hindi sila naaano sa ilaw kasi bulag sila, di ba? Actually, may mata sila, ma'am, pero hindi, ma'am, sila Nakakakita. nakikita. Maliit pa sa butil ng bigas. So kung magigising yan dahil maingay tayo, magkakagulo Yes, sila. Liparan lahat ito sa harap natin.
Dapat pala dalawa ano no. Dami Ang na light. pumapatak. Konting kanan, sir. Konting kanan. Kanan pa. Kanan pa. Kanan pa. Stop. Konting baba. Yan. Side view ng Philippine Eagle. Yan ang agila. Yan. Side view niya. Konting baba, sir. Konting kanan. Baba. Sapatos niya. Yan o. Yan. Converse. Naka-black shoes. Isa na lang, sir. Yung isa na anod na nung high tide. Kaliwa pa, sir. Taas. Taas pa. Yan. Konting yan. Parang may taong nakatayo. At may kasamang puting aso. San Roque po ang tawag namin dyan. So ma'am, sir, from what place po kayo galing? Saan? Sir? Ma'am? Australia. Saan po kayo galing? Australia. Australia. Yes, welcome po kayo. Balik po. Thank you. Yan po ma'am, oh. SM. Ang tinututukan na sir na ilaw, yan po ay tinatawag nating SM. Sabi nito sa po, hindi po siya SM na mall. SM po or Smoky Mountain. Tingnan niyo po yung anggulo niya, oh? Ang gulo-gulo, di ba? Parang bundok ng basura. At ang chocolate brown color na ating nakikita po sa ating ground, yan po ay tinatawag na mga guano. Guano or Sierra bronchitis. Ang Sierra bronchitis or guano po sa ibang bansa ay ginagawang kape. Pero hindi po galing sa mga insect bats. Galing po yon sa mga fruit bats, ang ginagawang kape. At itong guano po ay ang perfect fertilizer po sa mga halaman natin. Bulaklak, palay, mais, etc. po, basta organic fertilizer. Kaya lang po, bawal po tayong kumuha ng mga guano dito sa loob ng kuweba. Dahil ang lugar na ito po ay protected area. O magkuha po ng maliit na butil sa loob ng kuwebang ito ay mahigpit pa rin pong pinagbabawal. Protected area po siya. Sa harap natin, sir, ma'am, yan, konting down, down, yan. Konting kaliwa pa, sir. Yan, konting baba, konting kaliwa, kaliwa pa, yan, baba. 300 meters straight line, go or highway. Or Aquino Highway po ang tawag namin dito. Dahil nandito po tayo ngayon sa Daang Matuwid. Sabi nito say po, this is the turning point over tour, 1.5 kilometer from the cave entrance. So kung gusto niyo po pong pumunta sa pinakadulo ng kuwebang ito, kailangan na po natin kumuha ng special permit. Came from the city local government of Puerto Princesa. 3 oras po ang biyahe papunta doon. 3 oras ang pabalik. 6 na oras. 2 cave guide katulad ko po ang magsasagwan papunta doon. 2 battery, dan 3 extra light. Tapos 4 na pasahero lamang ang maaaring isakay. Yan po ang preparasyon papunta doon. Maaaring napasok na ng mga Po? Napasok na nila Yes yan. po, napasok na po namin yan araw-araw po. May pumasok na nga po yun doon. Ngayon, Pero kailangan ng special permit. yes po, special permit. like ABS-CBN, Channel 2. Kahit ordinaryo sir, kahit ordinaryo tao sir, kahit ano, pwede sir. Hindi sila may daming dalang gadget na ilaw. Ganito rin dala natin ilaw sir, ng mga local tourist po sir. Kung gusto nyo talaga pumunta doon, pwede po sir yan. Ay, Next marami time. pa rin bato. Sir, ma'am? Marami pa rin bat dito. Yes po. So, kailan sila gumigising? Alas 6 po ma'am, pag matakip siling na po. Lalabas po sila lahat dito. At mag-search ng kanilang pagkain sa jungle po. Alam nila yung ganong oras, ano? Po? Alam nila yung oras na Yes yun? po, ramdam nila. Kanan po sir muna sir, kanan pa po. Bakit may mga cruise dito? Yan. Yan sana pila ko sir. Yung mga cross na ito sa ating pader, yan po ay gawa ng mga Amerikanong sundalo na pumasok dito sa loob ng kuweba during World War. At ang mark cross na yan po ang cross na yan ay ang level ng tubig noon pagpasok nila. Or yan po ang cross mark na yan is maximum level of the water. High tide sa loob ng ating kuweba. Kaliwa sir, stop. Yan ang mga Amerikano yun. Captain and Lieutenant. March 18, 1937, that was the date where they could enter this cave. Lieutenant Warwick, ang kapitan po, malabo na po ang pangalan. But those name is not documented as a first person to discover this place. Undocumented po yan. Ang underground river po ay binuksan sa publiko noong 1971 lang. Yun po yung 1937. So, obvious po na mas nauna po sila kaysa kwento sa publiko. Ngayon, sir, pinakamataas, sir. Up. Yes. This is the most highest ceiling here inside the cave. May taas po 200 feet or 65 meter high from the water level.
Ito po ay ang ilong ni St. Paul Mountain sa labas. Kung may nakita po yung bundok sa labas, nung sumakay kayo sa di motor na bangka, bundok po, hugis mukha na nakahiga. Ito po yung ilong niya. So, tanong nyo mamaya sir ma'am, sa yung tour guide. Ito pong pinaka-highest part. Sa ilong po ito ni St. Paul. Yan po, mga high bats ang tawag dyan, no? High bats. Sa baba, sir, low bats. Yan. Konting kaliwa, sir. Stop. Konting baba, stop. Half face ni Jesus Christ. Konting baba, sir. Stop. Yeah. Yan. Oo nga, Mata, parang ilong, yung ano mo, nosebleed, balbasarado, long hair. Parang yung ano mo yan eh. Yung pendant mo, ganyan-ganyan itsura. Ni Veronica po, kahit sa mukha niya, sa panyo, ganun-ganun po ang kanyang style sa mukha Oo niya. nga, no? Parang siya nga. Front view yan ha, taas po sir. Yan ang side view. So, kung sinabi ko po, lahat ng mga rock formation sa loob ng kuwebang ito po ay gawa ng kalikasan. Wala pong kinalaman ang mga taong sa paggawa nito. Hindi po basta ang kritik. Bago ito maipasa sa New 7 Wonders of Nature. Pang-apat po tayo sa 7 yon. Kasama po ang Jeju Island ng Korea, Ikomodo Dragon ng Indonesia, Table Mountain, Africa, Underground River. Ang number 1 po lagi ma'am is Amazon River, Africa, and Table Mountains, Amazon River, is number 1. Tapos po may waterfalls, Argentina. Ito sila. Konting taas muna sir. Yan. Konti pa. Stop. Parang dalawang taong nakatiwarik. Diba? Wala po silang mga daliri. At ang kanilang daliri ay ito. Konting kaliwa, stop, konting baba, yan. Peace. Peace, brother. The voice of the Philippines. Ayan, mga bats. So ngayon po ma'am sir, ipapakita ko po sa inyo ang pinaka-espesyal na mineral ng underground river lamang mayroon na tinatawag nating glittering stone. Crystal mineral, look like diamonds. Ito po. Yan sir, tama yan sir, yung lawan mo sir. So konti lang ito sir, pag nakita natin, sundan mo lang sir ha, kasi wala na po sa ibang parte. Konti lang po sila. Konting taas, konting kaliwa, yan. Okay, try your camera po. Ayan po, may nag-spark na, oh. May nag-shine na, oh. Konting taas, stop. Yan, oh. Yan. Oo nga, no? Diyan lang yan, sir. Wala na. Balik, sir. Kanan. Yan. Yan. Pwedeng humingi. So, bawal po, ma'am. Bawal. Mamamatay rin po siya, ma'am. So, mawawala po ang crystal of visa niya. Kasi po, ang paggawa ng crystal po niya ng crystal mineral ay kasama po ang calcite. Okay, may calcite po na mineral dumadalo sa katawan ng isang rock formation. Kung mawala pong rock ang calcite po, o ang tubig na dumadalo sa kanyang katawan, mamamatay po ang rock formation na ito. Magiging tuyo. Konting kanan po, yan. Isa pa po Yan po. Konting down, yan. Konting kanan lang, stop. Yan. Konting baba ulit, sir. Konting kaliwa, yan. Konting taas, sir. Yan. Ito na, sir, oh. Sir. Yan. Diba? So, one of the most special mineral that underground river have, glittering stone or sparkling diamonds. Pero hindi po yung tunay na diamonds, ma'am, sir, ha? Kung tunay na diamonds po yon, sigurado kong hindi na ako boatman ngayon. Kapitan na po ako ngayon ng barangay. Mababaw lang po kasi ang aking kaligayahan. Ang maglingkod sa bayan. Ano talaga yun? Ayan sir, konting taas. Tulad na sinabi ko sa iyo kanina ma'am, kung magtanggal ka po ng parte o kapiraso, mamatay po. Tingnan niyo po ito ma'am sir, oh. Hindi po siya tinanggalan, pero dry po siya. Kung ang rock formation po ay tuyo, dry, walang dumadaloy na tubig, ibig sabihin yan, patay na po ang mga rock formation na ito. Dahil ang tubig lamang nagbibigay buhay sa kanila. Tulad din po ng tao, may dugo tayo nagbibigay buhay. At magisilbing pagkain po ng mga batong ito, yung calcite, sinasabi ko. Nagbibigay buhay. Pag tuyo, walang tubig na dumadaloy, patay na po siya. Pero pang rock formation po ay basa pa, may dumadaloy na tubig, tumutulong ang tubig niya po, still growing po siya, at lalaki pa po siya. Sa kaliwang pader muna natin, sir. Stop. Sa tuktok ng kandila, sir.
Yan. Castle with the three kings. Look at the shadow. Yeah. Sa pinagitna pong three kings. Three wise men. Sa kanang pader naman natin, sir, please. Kanan pa po. Kanan na pader yan. Sige pa po, sir. Sige pa. Kanan pa. Down. Yan. Buhay po siya. Tingnan niyo po. Buhayan na bato. Active to grow. Kanan, sir. Kanan pa. Kanan pa. Yan ang patay. So, napakalayo po ng diferensya nilang dalawa. Buhay at patay na bato. So, tulad sinabi ko po, bago po mabuong ganyang kalalaking mga instruktura, milyon po ang ibang taon. Ha? Take a million of years bago po ito mabuo. Yan, sir. Mga pintura niyan ay kasama po ng American soldiers na pumasok dito noong 1937. Sa ilalim, sir, oh, yan. Down, down. Yung iceberg. Yan. Diyan sumabit ang Titanic. So ngayon po, ma'am, sir, kami po sa Underground River ay may hinahangaan din po sexing babae. Okay po. So ngayon po, papakita ko sa inyo po ang pinaka-sexing babae sa loob ng Underground River. Kaya lang po, ayan sir, nagahubad po siya, sir. Hintay lang, sir, ha? Hinuhubad po siya ng damit niya. Ayan, sir. Taas. Yan. Yan. Ayun Oh, nakatalikod po siya, labas ang puwet, nakapamewang long hair. Di ba? Konting baba, sir. Yan. Naka-black boots pa. Di ba? Ang taray ni ate. Sa katunayan, ma'am, sir, ang babae niyan ay may pangalan. Ang pangalan niya po ay si Sharon. May kilala po kayo Sharon? Meron. Sharon ano po? Sharon Lee. Oh, Sharon Lee. Sexy rin po siya. Oo. Hello, good evening. Good evening. So, hindi po siya, ma'am, si Sharon Lee. Siya po ay si Sharon Stone. Sharon Stone. Si Sharon Stone po siya. Binanyagan namin, ma'am. Bata ka binyag niya lang po. Batang-bata pa po si Sharon Stone. 20 pa lang po siya. Mahiyain, di ba? So, hindi po 20 years old, but 20 million years old kasi siya. Sobrang mahiyain. Mahiyang suot ng damit. Happy birthday. So guys, kung kayo po ma'am, sir, ay may katanungan na gusto nyo malaman, o informasyon na gusto malaman sa loob ng kuwebang ito, ay huwag po kayong magatubili na magtanong sa akin. Sa abot po ng aking mga kayang sagutin ang mga tanong na yan, ay aking pong sasagutin. Ha? Kasi po, napapansin ko po, parang kanina ba po kung nagsalita na walang kausap? Kasi ano eh, naano kami sa view. Ah, We're amazed. konting taas muna, sir. Yan. Parang ngipin ng shark or shark teeth. Yan o, yan. Kanan pong shark teeth. Konting taas, sir. Yan, may cavity. Yan. Hindi po siya nag-toothbrush noon. Kaya, sira ang ngipin ngayon. Kaliwang pader, sir. Stop. Parang ulo ng Titanic ship or a bow of a Titanic ship. Siya rin gagana. That's so nice. How about the big one? Pero marami na nagtangkal lumapit sa mga boat, sa mga bato na to, no? Sir? Marami na rin nagtangkal lumapit sa mga bato, Yes po. nagtouch sa bato. Sir? Marami na rin humawak o nagtouch Yes, sa sir. mga bato. Marami po. Mamaya, sir, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, sir. Okay. Basta hindi lang po rock formation, limestone. Okay. So, hanap po tayo ng perfect angle po. Alam niyo po ba yung limestone is a still growing stone? O lumalaki po siya pataas? O tumataas po ang limestone? Hindi po siya lumalaki, pero tumataas po ang limestone. Lumalaki po. Pataas. Ano tubig to? Dagat? Brackish water, ma'am. Halo tubig, tabang at alat. Business unit. Kaya po, medyo mainit pa kasi hindi tayo makapenetrate. Ay, hindi tayo magkakaunawaan.
Nakinig muna tayo sa kanila. Sasabi ko na rin yung kanina eh. Ito. Parang to Monday to Sunday kayo ganito? Ma'am? Maraming tourist na Monday to Sunday. Yes, ma'am. Araw-araw, Mr. ma'am. Rat. Minsan po sa beses pa kami nakapasok. Labas. Sa araw po. So, Papasin mo lang lang mga bata. 10 times mo rin sasabihin yung sinabi mo sa amin. How So, did... iba po, iba rin po. Hindi rin po scripted yung aming ano, ma'am. Bali, lahat ng information po nasa sa amin namin. How, Lahat. gano'ng kalalim tong tubig na to? So, the different angle po ng ating likuan sa Reclam River ay iba-iba pong sukat o lalim. Hindi pare-pareho po. So, kadalikuan po, pagkalikuan, malakas ang karat ng tubig, hinihigo po yung mga buhangin palabas. Okay. Kadalikuan. Dito ang banda po, almost 12 to 13 feet ito. Basta green pong tubig, malalim po yan. Pag brown, ibig sabihin, abot ang buhangin. Buhangin. Ayan, sir. Sa kanan ng pader, sir, please. Kanan ng pader, yan. Counting down, 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 yan. Nakita niyo po ba yan? Yung parang nagalubak-lubak po sa bato. Yeah. Ang brackish water po ay napakatapang ang acid nito. Unti-unting kinakain ng tubig brackish water ang mga limestone. It takes a million of years na puputol po ang mga batong ito. Tulad na nakita niyo po dyan. Luminipis po na luminipis. Sa pagnipis nito po, bagong kuweba ang matatagpuan. Like that. Yan. Pero tulad ng sinabi ko, limestone is a still growing stone. Tingnan mo sir ang tubig sir, ang maximum level, kulay itim. Yeah. Konting taas lang. Konting baba. Yan. Ang maximum level ng tubig, high tide. Konting taas. May groove din, no? Yan. May mga groove din sa taas, oh. Yan. Yan. Konting kaliwa, sir. Yan. May mga groove din. Ibig sabihin niya na noong milyong taon pa, sir, ma'am, ang level ng tubig ay dyan din. Ayon sa mga pagsisiyasat po ng mga siyentipiko, nang ang limestone pala ay tumataas ang level nito. Umaakyat pataas. Hindi po ang tubig ang bumababa. Tumataas ang bato. Okay? Maya-maya po ng konti. May ebidensya po tayo dito. Kasi hindi natin maklarify ng maayos na ma'am, sir, kasi po putol-putol. Ayan ma'am, oh. Ayan, maximum level ng tubig. Taas po, sir. Yan, oh. May mga lubak-lubak din, oh. Yan. Taas po, sir. Yan, oh. Palit-palit na yan, oh. Yan. Yan po ay nagpapatunay ng brackish water ay napakatapang na asin at asin ng tubig. Sa katunayan po, ma'am, sir, hindi lang po naman bato ang kinakain. Unti-unting kinakain ng mga brackish water na ito. Pati pa ako po, butas-butas na rin. Sobrang acid na tubig na ito. Yan, sir, o yan. May lubak-lubak na ito, yan. Napakataas na yan, sir, para sa maximum level natin. High tide. Konting kaliwa, sir. Yan, no? Yan. Konting kaliwa, sir. Kaliwa pa. Kaliwa pa. Yan. 2 tender juicy hotdog. Dalawang hotdog po. Hotdog. Yan, sir, oh. Cross mark. Natandaan niyo po yung cross mark na yan, sir, kanina? At tulad sinabi ko po, ang cross mark is ang maximum level ng tubig. Ang layo na, sir, oh. Ang maximum level natin sa ilalim, huhuguin team lang. Napakataas na po. 1937 lang po yon. Okay? Pero ngayon po, malapit na po sa kalahating metro. Ang taas niya. Amazing this one. At sa loob ng kuwebang ito, sir, ay napakaraming butas. Hindi lang po 10 o 5. Meron tayo ditong 100 chambers sa loob ng ating kuweba. At hindi po lahat ng chamber na yun ay napasok na. Ang ibang mga chamber po ay hindi pa po napapasok ng mga dalubhasa. Sa kadahilan ng... So, kulang sa explorer po. Kasi 11 lang po, 11 group of explorer na po ang may kakayahan na mag-explore dito. Italianong mga manunuklas po. At sila rin po ay nakatuklas ng 8 ng ating fossil ng dugong. Bago yan, sir, taas mo na. Stop. Yan, ano yan? Yan, no? Taing. Taing nakatiwarik. Inverted po.
So, sa katunayan, ma'am sir, tulad sinabi ko kanina, maraming butas. Noong 2011, bumalik po dito ang mga Labenta Group Explorer. At natagpuan po nila ang pinakamalayong butas o chamber sa loob ng kuwebang ito na may layong 8.2 kilometer. Wow. Pero ang 8.2 kilometer po ay hindi po binuksan sa publiko. Dahil ang 8.2 kilometer po ay napakarami Ayun yung helmet mga ko. tarantula spider ang nakatira. Yung helmet. Ay mamatakay na yan. mm. At ang unang taong nakadiskubre sa lugar na ito, ma'am sir, ay ang mga bata o natibong Pilipino nakatira sa labas ng Baybanhon. Pero wala po silang dokumento na makita. Dahil po yung ating mga natibo noon ay hindi po marunong magsulat at magbasa. Kaya wala po silang dokumento na ipinakita. Naman po mga sarili na sila po ang unang nakatuklas ng lugar na ito. At hindi rin po sila pumasok sa kuwebang ito, mga natibong yon. Dahil sa paniniwala na marami daw masamang espiritu at elemento nakatira sa loob ng kuwebang ito. Yan po mga paniniwala ng mga natibo. Noong 1887 po, pumasok dito ang Amerikano, ang pangalang Amerikano si Mr. Dean Worcester. At si Mr. Dean Worcester ay may sapat na kalaman para may paproma ang sarili na siya ang maging unang taong nakadiskubre sa lugar na ito. So yung unang tao po na nakadiskubre sa lugar na ito, Amerikano, Mr. Dean Worcester, 1887. Ayan sir ma'am, bibigyan ko po kayo ng pagkataon hawakan ng limestone. Total, lumalaki naman po siya, hawakan natin siya. Watch your head. Hawak po, Wow. touch if you want. See, I touch it. Yeah. Bang tigas, parang bato no? Yeah, I touch now. Ayan, ma'am, Touch sir. my finger. So, umaga naman po ulit. So, maraming salamat po sa inyo sa pagbisita dito sa Underground River po. Sa totoo lang po, ma'am, sir, dahil po sa inyo, nabigyan niyo po kami ng trabaho. Dahil sa inyo mga guest po, dahil kung wala kayo, wala rin po kami dito. So, lubusan po ako nagpapasalamat sa inyo sa pagbisita niyo dito sa Puerto Princesa South Iranian River National Park. Ayun po, may mga natutunan po tayo sa ating paglalakbay. Ayan po, ma'am, sir, umaga na naman ulit. This time is the right time to tell you guys that you are now one of those 1,000 survivors. We survive and let the other be a challengers. Good morning again and God bless you all. So, have a safe trip back to Osaba. Good morning again. And sir, thank you for holding the light. You are a good light man. Because of you, sir, you give us light inside the darkness. And we found ways, like video. Ayan po, maraming salamat po. Ops, si ma'am, may pasalubong po. Ma'am, thank you po na marami, mama. May pambili na po ako ng alaksan. Kaya kailangan mo sa sore throat. South Road. Ganyan po mga kumisan. So kung lakas naman pag-usapan, kahit ngalay na po katawan, kayang-kaya magsagwan. Pero pag bumigay ang lalamunan, wala na po. Hindi na po kami makakatur. Sasama ko na sa beach. Yes, sir. Thank you po. Hindi kasama siya kanina. Ayan po sa right side natin, ma'am, dyan po pumapasok ang tubig alat. Galing dagat. Para mag-turn sa ating tubig to brackish water. This outside now. Look that. Yan, ako na may ganyan. Pinakano ko eh. Okay, it's the end of the video. Ayan po ma'am, so bago po tayo bumaba, group picture muna tayo sa kaliwa. Bibilangin po tayo kung tayo kumpleto pa pag-alis kanina. Ayan po. So lahat po kayo ma'am, sir, tingin po tayo sa kaliwa. Give your best smile. Ayan. Bye-bye, thank you. Walang jump shot ha? Ayan. So bago po tayo bumaba ma'am, sir, i-arrange ko po muna yung ating bangka.